lumalabas kasi doon sa napag-usapan, yung napag-agrihan na budget. Mga ka-UB, budget na tayo na-segue na tayo. Yung budget is dapat 5.7 trillion. Yun yung napagkasunduan. Pero, di ba mga ka-UB, may dagdag? Because of the bicameral, nagkaroon ng dagdag. Kaya naging 6.2 trillion daw ang lumalabas na budget for 2024. Wow. Yung reported ninyo total na 5.7, dagdagan nyo ng 450 yan kasi dyan sa 5 kasi dyan sa 5.7 na yan kasama na dyan yung 281 ng unprogrammed. I-check niyo yung reports ninyo, ganun yun. So Ang budget na ngayon is 6 6 trillion. Oh. Kasi di ba may dinagdag? Maraming dinagdag sa unprogrammed funds. Nako. Diba? So ngayon, ang napansin ng ibang mga nag-iimbestiga partner, sa bicameral kasi, parang bakit pa daw ang tagal-tagal ng mga hearing, investigasyon, everything. Tapos bigla na lang, pagdating sa bicameral, magdadagdag. Diba? Saan nang galing yung idea ng pagdadagdag? Na umaabot pa ng 6.2 trillion. Diba? Umabot na ng 6.2 trillion, parang ilan ba? Kasi may dumagdag na may dumagdag na 700 plus billion na unprogrammed funds. Diba? Laki So na ngayon, clear. partner, ito pa, ang nagtataka daw sila, mga ka-UB, nung daw nadagdag ito, nakita nila na mas lumaki ang pagdagdag sa budget ng DPWH. DBM. Nakita natin na actually, ang may pinakamalaking increase sa budget ay yung DPWH. Tumaas ito ng 176 billion pesos. Oo. DPWH, Department of partner. Public Works and Highways. Oo, 1 trilyon. Laki, di ba? Opo. So unahin ko lang po itong DPWH budget, no ho. Wala sa original na version, na isingit lang ito sa Bicameral Conference Committee, ma'am, ganun po? Tama, Ted. Yung budget ng DPWH kasi, doon sa original na version na isinumite ng presidente sa Kongreso, nasa 821.1 billion pesos lang ito. Pero pag-check namin nung bicameral committee report at saka nitong full version na nga ng General Appropriations Act, naging 996.8 billion pesos ito. Halos 1 trilyon ang budget ng DPWH, at yun nga yung sinasabi ko, 176 billion ang itinaas nito during the bicameral committee conference meetings. Wala ito dun sa General Appropriations Bill, wala ito dun sa mga debate ng Senado sa plenaryo. Dun lang natin ito nakita sa bicameral conference. Ngayon, pero ang pagdagdag nito, dahil nga kadadagdag lang mga ka-UB, hindi pa nila alam kung saan ito nakalaan na proyekto. Diba? Kung anong detalye, kung anong papagawa, wala pang nakakaalam. Yes, ang implikasyon nitong 176 billion increase na to sa DPWH budget ay unang-una sa lahat, hindi natin alam ano-ano talaga eksakto ang mga projects na ito. Kasi yung 176 billion na increase, meron dapat itong listahan. Doon sa original version, nire-require kasi ang presidente na mag-submit rin ng very specific lists of infrastructure projects ng DPWH. At dapat ang mga ito, para magastos ng mas mabilis at para magastos para dun sa mga lugar na kailangan talaga ng infrastruktura, dapat alam din yung amounts. Kaya lang, dun sa increase na yun, hindi natin alam yun. At malalaman pa lang natin yun ngayon kung titingnan pa lang natin yung full version. So, di ba, napakalaking halaga ito.
na hindi natin alam sino bang mga legislators ang nakakuha ng malalaking pondo, nasaang mga distrito ba ito, aling mga bayan, aling mga lalawigan, ito ba yung mga bayan at lalawigan na may kailangan talaga ng urgent na infrastructure project. At bukod doon, alam naman natin tumaas ang ating utang. Bahagi ito ng binabayaran ng ating utang. So imagine, dun sa halos 14 trillion natin na utang ngayong taon, madadagdagan yun sa isang taon. Siguro sabihin natin, baka umabot ng 15 trillion. Bahagi ito ng babayaran natin na utang. So dapat, alam natin saan ito mapunta. Ito na nga yung tinatawag nating pork barrel sa ating sistema na time and time again, hindi natin nalalaman sino ang nakakakuha. Pero alam natin na ginagamit ito para magbenepisyo sa eleksyon. Pero may budget na, Attorney Claire. May budget na. Pagbabasihan natin kung papaano ginagawa ito ng mga nakaraang taon, dinadagdagan nila yung budget ng DPWH para sa tinatawag na Convergence and Special Support Program o di kaya naman ay yung local program at doon nila ililista ang mga proyekto. Kaya lang ang issue dito, meron na bang kaakibat na mga plano at detailed engineering designs ang mga ito? Oh, Diba? Ito pa, partner. Diba, sabi nga nila, di ba bawal nang magdagdag? Pwede mag-amend, pero walang dagdag, pwede magbawas. Including the ad program. That's 6. Ang aking point is, ang ginamit na salita sa constitutions, appropriations. Ngayon, kaya ang tanong ko, did the constitution distinguish kung programmed yan or unprogrammed? Hindi. Therefore, it should apply an appropriations because an unprogrammed appropriation is still an appropriation. Ano meaning ng appropriation? Authority to spend. So, ang nangyari, binigyan ng Kongreso ang executive branch ng authority to spend an amount even greater than hiningi ni executive branch. It's as simple as that. Unconstitutional. Pwedeng i-question eh. Sir, will you challenge that? Supreme Court. Will you challenge that? mismo may plano kayo or Makiusap muna ako sa may mga pero syempre ito ay kinontra ni Senate President Zubiri. Ang sabi niya, I feel that it is not unconstitutional as long as the 5.768 trillion pesos is in the program funds. Pwedeng liitan ang budget pero hindi pwedeng dagdagan. Yan po ang nakalagay sa Constitution. At ang sabi niya pa, unprogrammed appropriations can only be funded once the government has extra revenues. So in other words, ang ibig sabihin ni Senate President, yung unprogrammed appropriations daw, hindi naman yun yung sakop ng konstitusyon. Dahil ang sakop lang ng konstitusyon na hindi pwedeng dagdagan ay yung programmed appropriations. Ito pa ang sabi niya, unprogrammed appropriations provide standby authority to the executive to incur additional agency obligations for priority programs or projects when revenue sources exceed the revenue collections and when additional grants or foreign funds are generated. Dinagdag pa niya, yung unprogrammed, yan po ay ginagawa every budget season. Sa mga program na sa tingin naman kapag meron na pong budget na additional or pondo na additional ang gobyerno, pwede po yan mabayaran, pwede yan maobliga. Ito nga ang sinasabi sa Section 25 ng Article 6 ng 1987 Constitution. The Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. The form, content, and manner of preparation of the budget shall be prescribed by law. Ang katwiran nga ni Senator Coco Pimentel, ang unprogrammed funds ay matatawag pa ring appropriations. At yung appropriations na yan ay sakop ng Constitution, pwedeng mababaan, pero hindi pwedeng madagdagan na mas mataas pa sa hinihiling ng Pangulo. Una, kung nagdagdag sa iba, kasi nagbawas sa ibang mahalagang ahensya. oh. Okay? So, bakit DPWH? Isipin niyo mga kayubit. Ayoko namang mag-isip ng negatibo sa DPWH, partner. Bakit? Bakit pag Pero- DPWH Attorney Claire? Diyan yung mga build, partner. Diba? Tandaan mo. Hindi ba sa DPWH marami nagkakaroon ng
Sinasabing anomalya? Diyan daw kumikita karaniwan ang ilang mga politiko dahil sa under the table at for the boys. At diyan, pwede mangkumpas ang mga opisyal kung saan pwedeng dalhin yung pondo. Halimbawa, ako, mayor ako ng Tralala, Diba? Tralala City. Okay. Tralala City. Malapit na yung eleksyon. Diba? Kaya itong pagtaas ng budget, partner, tinatawag nilang election budget. Kasi makakatulong sa mga maaaring kumandidato. Diba? Aha. Bakit? Kasi ilalagay nila dyan, this project is made possible by Mayor Claire Castro of Tralala City. Kuha mo? Grabe, no, In attorney? time for the election. Siyempre, mababasa ngayon ng mga kaalya, ng mga botante. Ang Constituents. galing naman ni Mayor Claire. Because of her, nagkaroon ng pondo dito. Pero hindi pa yon, wala pa yung detalye as of now. Pero syempre, pag malapit ng eleksyon, kailan ba? 2025. So may time pa mag-isip. Wala pa. Ito pa, partner. Kasama din sa pagtaas ng pondo ang pagbibigay ng ayuda. Pero di ba sinasabi mo nga hindi ayuda ang kailangan ng mga kababayan natin. Dapat trabaho, negosyo. Partner, wala namang masama sa ayuda kung talagang umaangat ang buhay ng Kita. Pilipino. Oo. Ang problema, partner, Nagagamit. ito ang sabi ng mga, kumbaga, critic dito. Magbibigay kayo ng ayuda. Hindi niyo naman nakalista. Wala kayong detalye kung sinong beneficiary as of now. Okay. So, kanino ito mapupunta? Sa mga kaalyado ba? Yung bang hindi kaalyado, mabibiyayaan. Yun lang. Diba? Oo, attorney. Ito pa, hindi lang DPWH ang tumaas ang budget, pati house. Uy. House, Oo. 13 billion. Yung budget ng Kongreso mismo tumaas ng 15 billion pesos. Ang malaking increase dyan yung 13 billion pesos na budget ng House of Representatives. Tapos yung COMELEC na budget tumaas rin ng 13 billion pesos. Ngayon naririnig natin sinasabi rin na tumaas yung budget para sa ayuda na nasa halagang 500 billion daw ito. Pero actually, kung ikukumpara natin ang increases o ang paglobo ng pondo doon sa mga sinasabing ayuda, maliit ang mga iyon kumpara doon sa mga unang 5 na nabanggit ko. Partner. Naku. Saan gagamitin ang 13 billion? Nakita rin natin yung pinagmamalaki nila na ayuda. Ang problematic dito sa ayuda na sinasabi nila ay wala naman rin itong mga targeted list of beneficiaries. So, babalik tayo dun sa sistema ng pork barrel noon kung saan legislators na naman ang mag-identify. At syempre, pabor ito para sa kanila sa darating na eleksyon kasi pagbaba nila sa kanilang mga distrito, masasabi nila na ang pondo na ito ay naipaglaban namin para sa inyo. Ito nga, sabi partner, sabi, ang pondo for travel, syempre hanapin pa rin natin partner, ito naman din ay galing kay sa mga news partner. Pero 39 million lang naman daw na gastos, di ba? So, ito walang mali sa tanong to. Kasi, naging curious na tayo lahat kayo mga ka-UB. Totoo ba na 1.8 billion ang supposed to be allowance for the travel expenses? Totoo ba yun? Kung totoo, partner. At 39 million lang naman na nagastos ng house. Saan mapupunta ang sobra? Kung totoo nga 1.8 billion. So yun ang yung lumalabas sa mga bali-balita.
So, siguro, di naman kasi nila dininay, partner. Sa nung hearing naman, hindi ko naman hindi ko na dinig yung pag-deny nila na 1.8 billion ng allowance. Basta ang sabi nila, hindi yan totoo. Hindi nakagastos ng 1.8 billion. Kasi partner, ang pagtatanong kasi ni Jeffrey Celis is, ganito hindi ko nadinig masyadong tanong niya. Parang nagtatanong siya kung naggastos ba yung 1.8 billion pesos na gastos ba. So in other words, spent na, past tense na, Nagastos na. nagastos na. So yun. Oo. 'Di ba? Pero ang sabi nga ng House, 39 million lang ang nagastos ng travel for the travel expenses as of October 2023. So pero hindi natin nadinig kung magkano yung allowance na nakalaan. 1.8 billion ba na allowance talaga for travel expenses? Allowance. So kasi daming tatanong, kung nagastos sila ng 39 million, nasa ng sobra? Kaya dapat nating itanong in good faith sa House, 1.8 billion ba talaga yung allowance? Diba? Doon kasi nagkakaroon ng confusion eh. Magkano bang allowance nyo na nakalaan talaga? Magkano ang nakalaan para sa travel expenses ng House? So, dapat liwanagin nila yon. Diba? Kung sabihin nila na, 45 million lang, 45 million lang. Tapos nagastos nyo 40 million. So, nasa yung excess? So, ang tanong lang naman, may excess ba? O yun na lang, siguro in good faith pa. May excess ba sa allowance ng travel expense, supposed to be for the travel expenses? At kung may sumobra, nasa na? Yun ang tanong Diba? doon, Attorney Claire. Nasa Nasa na? na? Oo, yun ang ano doon. Kung may sumobra. Hindi kasi sila nag-report kung may sumobra eh. Hindi na naman sila nag-report kung kulang. Pero tungkulin nila yung Attorney Claire, ipaalam. Dapat nila, dapat partner. Dapat yan, nire-report talaga. Hindi sila Diyos. Hindi sila Diyos na dapat hindi mag-report. Diba? Hindi sila above the law. Dapat sila mag-report. Diba? Kaya nga yun yung pinanggagalaiti ni Pangulong Duterte. So most probably meron siyang alam. Diba? Marami siyang alam about the expenses at anong nangyayari dyan sa House. Bakit? Naging congressman siya eh. Correct. Alam niya yun. Diba? Naging congressman na anak niya. Ibig ba sabihin yung anak niya, miyembro ng Congress, pagkasama sa bulok? Dapat nagsasalita rin si Congressman Pulong, ano nangyari? Diba? Kasi nandun siya sa loob eh. Congressman. Alam niya yun. Yeah. Diba? Magkano ba talaga expenses? Mas maganda kung anak niya pa ang nagsalita dyan. Para mas credible. Kapani-paniwala. Kasi may ebidensya. Diba? Tama. Okay. Yan. So ngayon, ang laki partner, diba? Laki. Sabi niya, tinanong nila, di ba hindi pwedeng mag-increase? Nag-increase sila, mga kayubi. Pero meron silang binawasan na departamento, partner. Alam mo kung ano mga departamento? DOTR, Transportation. Department of Transportation. PhilHealth, partner, binawasan din. PhilHealth, mga kayubi, ha? Well, I hope naman si PhilHealth naman kasi, di ba, ang dami din namang anomalya kay PhilHealth. Di ba? Noong nakaraang administrasyon, ang daming issue about PhilHealth, saka sa DOH. So, di ko alam ba't sila nabawasan. Parang 40 billion pagbabayad daw sa utang sa pension ng militar. Nabawasan din yun, partner. Tapos, pero mahalaga yun, Attorney Claire, sa militar, ha? Oo nga, partner. Alam mo, siguro itong mga hindi kumikibong departamento, binawasan nila. Yung budget reallocation na tinatawag natin, ibig sabihin yan, kapag may nag-increase, ibig sabihin may mga bagay din na nag-decrease. So, Yes, ma'am. saan nakuha yun? Mm-mm. Yung DOTR, ang unang natamaan, 140 billion pesos ang binaba ng budget ng DOTR kumpara dun sa original na version. Ano pa yung iba? Nabawasan yung PhilHealth budget ng 40 billion pesos. Nabawasan yung special purpose funds para sa increase ng salaries ng ating mga
government employees, 106 billion pesos ang binabanon. Yung bayad sa utang ng gobyerno sa pension ng military, nabawasan din yon ng 110 billion pesos. At yung revised AFP modernization program, nabawasan naman ng 10 billion pesos. So, ganun yung nangyaring politika nung pinag-uusapan nung closed door na BICAM conference yung 2024 national budget. Bakit mo babawasan ang PhilHealth? Sa akin lang partner na dapat matino na ang PhilHealth. Mm-mm. Bakit mo babawasan ang PhilHealth? When in fact, mga miyembro ng House, Congress, both partner by kami lang to Senate and House Oh. Alam nyo na ang Pinoy nahihirapan sa pagbabayad sa ospital. Hindi ba nga dapat nga lahat na kami libre? Mm-mm. Dapat kami lahat libre na. Mm-mm. Di ba? Kahit na kami Kalusugan. pumunta sa ospital, dapat nga libre na. Totoo. Kung ganito naman kalalaking pondo. Tapos sasabihin nyo, kulang ang pondo. Pero ba tinataasan nyo naman yung pondo ng House? 13 billion ang dinagdag nyo. And lalo tayo By galing camera to true by camera lang to partner. And lalo tayo, Attorney Okay. Claire, di ba galing tayo sa pandemya, dapat tayo dun ready tayo pagdating sa issue ng kalusugan. Because you'll never know what will Yes. happen, di ba? Oo, partner. Imagine mo, ang tinanggal pala sa DOTR partner, 140 billion Ooh. ang tinanggal. Di man lang sila naglagay, sana mga kayubi, Mm-mm. ng pondo para sa jeepney modernization, para lumaki na yung, nila, yung subsidy nila sa mga jeepney driver. Aha. Di ba, partner? Tama. Imagine mo, 13 billion. 13 billion para sa House ang dinagdag. Ilang jeepney pwede nang ipautang yan para maliit na lang ang babayaran ng jeepney driver? Correct. Mm-mm. Diba? Kaya sinasabi nila ngayon, itong pagpatataas, bakit 13 billion to? Tinatawag nga nila ngayon to election budget Ah. para may pang-ayuda. Mm-mm. Diba? So ngayon, tanong natin, nag-iingay ba dito? Nag-iingay ba dito ang minority bloc? May narinig ba tayo, mga kayubi, Mm. kila Representative Franz Castro, Representative Manuel, hindi ko pa nadinig i-research ko kung meron silang dito. I-research nga natin kung meron silang pagtutol dito. Meron na palang ginawang pagtutol dito ang minority bloc sa pamumuno ni Representative Brosas. Kinokondena niya at kinikriticize ang napakalaking nilaan para sa unprogrammed funds. Ito nga daw ay nagiging standby pork barrel na kontrolado ng Pangulo. Sa napakalaking inilaan sa unprogrammed funds, ito daw ay mas malaki pa sa pinagsama-samang pondo ng ibang mahahalagang departamento tulad ng Department of Health and DSWD. Kahit na may pumuna rito, hindi ito pinansin ni PBBM. Ito ay kanya pang inaprubahan. At hindi niya vinito yung mga karagdagang pondo na sinasabing maaaring unconstitutional. Of course, sino ba naman ang tatanggi sa napakalaking pondong ibibigay sa'yo na ikokontrol mo? Especially malapit na ang eleksyon. Samantalang yung minority floor leader ng House na dapat siyang spokesperson ng minority, hindi natin nadidinig. At nasa naman ang House Minority Leader natin na lumilingon sa pangalang Congressman Marcelino Nonoy Libanan ng 4-piece party list. Simula sa umpisa nitong 19th Congress, hindi ko pa narinig ang boses ni Congressman na kumontra sa mga kapritso ng administrasyon o kumatawan sa minorya. Mukhang nakapanig yata ito sa majority na nag-aanyong minority leader. Nasaan ka ba, Minority Leader Nonoy Libanan? Traditionally, ang minority leader is the losing candidate in a two-way speakership fight. Pag natalo ka sa speakership selection, you become the minority floor leader, which is just right. Pero pinilitan ng rules na ito during the 17th Congress. Lumabnaw at naging pilian na lamang ang minority leader. The minority leader is the spokesperson of the minority bloc and is an ex-officio member of all committees. Ibang-iba sa ginagawang trabaho ng ating masipag na Senate Minority Leader na si Senator Coco Pimentel. He has to stand on every issue affecting the country.
lalo na itong 2024 national budget. Kudos to Senator Coco Pimentel. Diba? Kasi partner, 13B, sa Kamara lang yan sa House lang yan. Ang laki. So, Okay nga. saan nila dadalhin tong pera na to? So in this case po, nagdagdag sila nang hindi man lamang alam kung saan particular dadalhin yung pera. Most likely, meron silang idea kung saan dadalhin ang pera, pero tayong publiko, tayong taxpayers at nagbabantay sa miga, tayo ang may hindi alam saan ito pupunta. Alam naman lang, hirap na hirap na tayo eh. Hirap na hirap ng Pinoy mag-adjust. Correct. Ang ginagawa na lang natin ngayon is ngumiti. Diba? Ngumiti na lang. Kasi wala na tayo makain, ngingiti na lang tayo. Oo. Grabe talaga, partner. Kasama niya tayo tuwing gabi po sa kanyang programa. Muli ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, ipapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.